Take two. Ayun, take two. Hey, Eli. Wow. Sino magsabi sa umagang ito na Jesus, sapat ka na? Jesus, sapat ka na. Pumalakpakan naman po sa Panginoon. Amen. Praise God. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Nakikita po natin yung purpose natin tuwing nagpupuri tayo sa Kanya. Amen? As if kagaya tayo ng tilapia na nahuli, pero binalik sa ilog. Di ba? Masaya ulit. Di ba? Nandun ka sa, sa natural place. Because ang ating natural habitat as Christians, though tayo nasa mundo, we are on earth, but we are not of earth. Di ba? Tayo makalangit. Ang ating natural habitat is sa presence ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Praise God. Habang mas nakikilala natin si Lord, mas nagiging makabuluhan ang ating pagsamba sa Kanya. Mas nagkakaroon ng lalim yung ating mga awitin, nagkakaroon ng lalim yung ating mga panalangin habang mas nakikilala natin siya. Sapagkat yung awitin po na ating mga inawit kanina, ang nagsulat po nun is Spring Worship. Banda po yan, Christian band. Sabi po, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba. O Diyos, ikay dakilain magpakailanman. Awitin nila yun para sa Panginoon eh. Personal nila yun. Kaya ikaw kapatid, ano yung personal na awitin mo para sa Panginoon? Ano yung pagkakakilala mo sa Kanya personally? Na mag-uudyok sa'yo na umawit para sa Kanya. No? At bago po ako magpakalalim sa ating pag-aaralan, mayroon po akong announcement. Unahin ko na announcement kasi di ako nakapag-announce eh. Ang announcement ko po is every alas 4 ng hapon, meron pong discipleship na nangyayari. Yan. And yung discipleship po na yan ay actually, pwede na po siya talaga maging second service. Yun po yung next na pwede nating mangyari. Iniimbitahan ko po, especially kung masabi mo na bago ka pa lang sa pananampalataya, kailangan mo pa ng guide para lumalim ka, kailangan mo pa ng elementary lessons, ini-invite kita sa ating discipleship training. Tuwing alas 4 po yan. No? So, may kasama ng food and I encourage everyone na mag-invite po tayo lahat ng kahit bago, kahit bata, kahit matanda, kahit sino, pwedeng-pwede po talaga. Kasi yung mga pin-prepare po nating lesson dyan, mga pang-baguhan po talaga. So, I invite everyone. Right now, nasa pang ika-7 lesson na po. And sa ika-12 lesson, by the grace of God, yan po, magbabaptism na po yan. Meron po talagang mga, from scratch po talaga, mga bago po talaga yung dumadalo. So, baptism, then saka naman po papasok ng next lessons. I invite po everyone. So, yung first cycle po ng training is Know Jesus. Yan, Know Jesus, Know Jesus. So, nandiyan po kung paano po si Jesus yung bago nating pag-asa, kung paano po si Jesus yung ating bagong Panginoon, paano po natin naranasan yung bagong kapanganakan. Yan po. At also, yun lang po yung announcement ko. And pwede po tayo mag-invite talaga, kahit gano'ng karami, and meron pang pagkain yan. Mag-invite lang po tayo. Okay? At sa pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito ay pinamagatan na Adonai El Roi. Yan. So ito pong salitang ito ay Hebrew word, na ayan po, Adonai El Roi. Ating po tatalakayin how to experience Jesus as our shepherd. Kasi ibig sabihin po niyan, Adonai El Roi is the Lord is my shepherd. Amen? Maaari po ba tayong tumayo? At tayo makibukas sa ating main text, matatagpuan sa Awit chapter 23. Pagpupukusan lang po natin muna is verses 1 to 3. Kasi sa mga verses po na to, makakabuo ka po ng iba't ibang klaseng preaching sa katotohanan po. No? Kaya, uunti-untiin lang po natin siya. So, kung nahanap na po, magsabi ng amen. Amen po ba? Nahanap na? Okay. Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. Verse 1 to 3. The Lord is my shepherd. Yan, yung book na yan. Okay? So, basahin ko lang po, pasensya na po, babasahin ko po siya sa aking version. Sabi po rito, ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan.
Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Panginoon, ang aming pong mithiin sa umagang ito ay makilala ka pa. At malaman po namin ang iyong katangian bilang isang pastol. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na kung makikilala ka namin sa level na ito, mas lalo ka po naming iibigin, Panginoon. At pagka inibig ka namin, higit ka pong magpapakilala sa amin. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, kung ano man po yung mga hadlang, mga kasalanan, o maaaring mga isipin na maaaring maging hadlang upang ang iyong mga salita ay maitanim ng malalim na malalim sa mga puso. Ito po yung aming winawaksi. Ito po yung hinihingi namin ng tawad sa iyo. O aming Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na magampanan mo, Panginoon, ang iyong purpose sa umagang ito. Ang iyong purpose, Panginoon, magpakilala sa amin, palaguin kami, Panginoon. Ang iyong purpose, Panginoon, ay kami po ipalakasin. Maraming po salamat, aming Diyos. Ito po yung aming sama at panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, makakupo po tayo sa umaga pong ito. I mentioned before na may tatlong level ng pagkakilala sa Panginoon. Ang unang level ay know Him as your shepherd. So yan yung first level. And sabi ko nga, yung iba hindi na lumalampas dyan. At some point in my life, in my ministry, ito yung para sa akin yung pinaka-basic. Kala ko mababaw. So yun yung una, know Him as a shepherd. Ikalawa, know Him as a Lord. Know Him as, shepherd, Savior, shepherd, Lord, ganon. So, I thought before na ito yung pinakamababaw, pero nung sinubmerge ko yung sarili ko this week dito sa katangian ni Jesus bilang isang shepherd, nakakalula siya. Napakalalim po pala talaga niya. At kung mauunawaan lamang po natin itong mga bagay na to, mararanasan natin yung pangako niya para sa atin. Yung abundant life, mararanasan natin yung peace in our daily lives, mararanasan natin yung fulfillment. Yung peace, yung joy na hindi kayang ibigay ng mundo. Pagka nalaman natin kung paano po siya ay nagiging shepherd. So, meron po tayong tatlong pag-uusapan upang malaman natin at maranasan natin si Jesus bilang ating pastol or shepherd. So, recognize and reconcile, acknowledge that Jesus is enough, follow Jesus as our shepherd. So, pattern lang yan. Huwag niyo masyadong i-meditate. Meron po tayong kailangang i-recognize sa mundong ito. Sa panahon na ito. May kailangan tayong i-acknowledge. Ano po ang mga kailangan nating i-acknowledge? Kailangan nating i-acknowledge na ang mundo ay puno, tigmak ng kadiliman. Na even sa moment na to, kahit umaga or kahit magtatanghaling tapat, ang katotohanan, tayo ay lumalakad sa mundo na puno ng kadiliman. Sabi po rito ni Pablo, meron daw mga naghahari na mga puwera sa sahim papawid. Even at this moment, meron pong mga pinapangalap si Taning na mga pakana. Nilalagay niya yung ibang pakana na yun sa gobyerno, sa kongreso. Nilalagay niya sa mga flood control projects. No? Nilalagay niya yan sa bulsa ng sa isipan ng mga taong nasa kapangyarihan. Habang natutulog sila, maybe napapanaginipan nila, nagbibigay si Taning ng mga indecent offers. Truly, na ito pong mundo na ating nilalakaran ay tigmak ng kadiliman. At kung itatanggi mo yan, hindi mo i-recognize yan, lalakad ka na kagaya ng bulag. Even at this moment, paglabas natin dito, nasa church tayo ngayon, maybe puspos tayo, nakatingin tayo kay Jesus, pero paglabas natin, makikita natin kung ano ba yung hinanda sa atin ng mundo. May mga kasalanan. And hindi pa yun natatapos. Pag uwi mo sa bahay, uupo ka sa sopa, magbubukas ka ng cellphone, binuksan mo yung mas madilim na klase ng mundo. Kasi ngayon, yung reach mo, hindi na yung nakikita mo lang, pero yung binabato pa sa'yo ng algorithm, yung binabato pa sa'yo ng social media, and etc. So, tunay nga po na ang mundo ay tigmak ng kadiliman. At ang salita ng Diyos ay liwanag. Actually, dito tayo sa pangalawa. Jesus is the light of the world. At yan po ang dahilan ko bakit si Jesus ay pumarito po sa lupa. No?
Sabi po sa John chapter 1, verse 4 to 5, siya ang liwanag at siya ay hindi nagapi. Yan. So sa madilim na mundo, siya po'y naging liwanag. Kagaya po ng isang madilim na kalangitan, siya po'y naging northern star. Siya po'y naging makinang natala na nag-lead nga doon sa mga 3 pantas para makapunta kay Jesus. So, ayan po, si Jesus po ang light of the world. And also, ang Word of God naman is lamp to our feet and light to our path. No? So you can imagine. Help me imagine this, guys. So, nandito tayo sa mundo na madilim, si Jesus yung liwanag. So, you can imagine si Jesus yung nasa gitna. No? So, siya yung napakaliwanag. Ngayon, si Jesus may salita siya. Merong Word of God. At sabi sa kanyang salita, sa Psalms 119, 105, that the Word of God is the lamp to our feet and the light to our path. Para tayong, kung si Jesus ay parang star, parang araw, yung Word of God na kasama natin para siyang, lampara. So, may imagine mo, may mga maliliit na ilaw sa kadiliman, pero may mas malaking ilaw, which is Jesus. So, nakita ko rito, na yung Word of God is lamp to our feet. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing lamp to our feet, ito yung personal. You own it. May kanya-kanya tayong lampara. Ano yung pinapanghawakan mong salita ng Diyos sa buhay mo? Ano yung life verse mo? Na pagka dumadaan ka sa madilim na karanasan, or sabi ni David, valley of the shadow of death, pag dumadaan ka dyan, ano yung pinanghawakan mong life verse? Pagka parang tutumba ka na, ano yung magpapaalala sa'yo ng katapatan ng Diyos? Yun yung lamp to our feet. So, it is personal. Ito yung guidelines mo sa paglakad sa madilim na mundo na ito. Again, guys, recognize, kailangan natin itong tanggapin, kailangan natin itong alamin, kilalanin, na ito ang katotohanan na nangyayari sa atin. Next is, it is our light to our path. Ito naman po yung general. Generalization na po ito, na ang Word of God magtuturo sa'yo sa daan ng katuwiran. Magtuturo sa'yo sa daan na dapat mong lakaran. Ito yung poste ngayon. Ito yung poste. No? Ito yung guide. Ito yung poste. So, dalawa yan. No? Merong lamp, personal, at merong light to our path, poste siya. Make sense? So, in-expound ko lang siya, no? Pero ituloy natin. Ngayon, na-imagine nyo na may kadiliman at merong liwanag. And we are sheep in need of shepherd, and the Lord is our shepherd. Ito yung reality na gusto ko sa inyo ipakita. Tanggapin man natin o hindi, tayo po ay mga tupa sa mundo na madilim. Yan po ang katotohanan. Ano po ang ibig sabihin na maging isang tupa? Pag ikaw ay isang tupa, ikaw ay domesticated mammal. Kailangan mo nang may mag-aalaga sa'yo. Yan po ang ibig sabihin na maging isang tupa. Wala pong tupa sa wild. Kambing sa wild meron. Tupa sa wild, wala. At sinasabi ng salita ng Diyos, ayon din sa awit ni David, that the Lord is our shepherd. Kailangan nating i-recognize na ako ay isang tupa. Ano ba ang isang tupa? Ano ang ginagawa ng isang tupa? Ang ginagawa po ng isang tupa, dependent siya sa kanyang pastol. No? Kailangan niyang babalihibuhan mo twice a year. Yan. Kailangan mo siya tatanggalin mo yung wool niya. Kailangan niyang papakainin mo. Kailangan niyang ipapastol mo. No? Umaasa yan sa kanyang shepherd. Ang mga tupa rin po ay mga mangmang. Dumb po sila. Meron sigurong tupa na matalino ng kaunti, pero kung tupa yan, dumb pa rin yan. Meron diyang tupa na sobrang puti, merong black sheep, merong may bootleg, pero tupa pa rin yan. Matalino lang yan ng kaunti, mukha lang yan leader dahil unique siya, pero tupa pa rin yan. At in generality, pag tupa, mangmang siya. Wala siyang sarili niyang direksyon. Naliligaw yan. Hindi yan makakauwi ng walang pastol. Are you with me? Sino rito, bago ako magpatuloy, okay lang tanggapin niya sarili niya na isa siyang tupa? Tanggapin po natin. Hindi tayo pwedeng magmayabang, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng tupa na mag-aastang kambing na kaya ko sarili ko. No? Sa madilim na mundong ito, kaya ko mag-survive. Kaya ko i-sustain yung sarili ko. No?
I'm a strong, dependent. Wakanda forever. Na-connect ko pa. So yan yung po yung mga kailangan nating i-recognize. Being a sheep means having full dependence sa kanyang shepherd. Kasi yung isang sheep na walang shepherd, kawawa. Pagpipestahan po talaga siya. Pagsapit ng dilim, pagpipestahan siya. So, ngayon, i-visualize natin siya. Tingnan natin yung next image. So, tignan niyo po ito. Isang madilim na gabi, yung isang tupa ay nasa tapat na ng bangin. Yung mga tupa po, nakakita yan sa gabi, pero hindi sila nag-e-explore ng gabi. Hindi rin sila yung sobrang nakakita ng gabi, pero nakakaaninag sila sa gabi. So itong mga tupang to, hindi mo kailangan gawing madilim para malaglag yan sa bangin. Kailangan lang yan maging mag-isa sila. Kailangan lang sa tupa na yan, sila ay mapabayaan para malaglag sa bangin o kaya kainin ng masamang hayop. Paano pa kaya kung madilim? And again, balik tayo dun sa taas. Sige, balik tayo sa first. The world is in darkness. Tayo ay tupa na nasa darkness. Madilim po ang mundo. So, paano tayo makakasurvive on our own? Yan po yung kailangan nating i-recognize. Para maset natin sa puso natin that the Lord is my shepherd. Ang aking full dependence, ang aking tunay na pag-asa ay tanging lamang sa Kanya. So merong totoong story dito, nung 2005, nangyari po ito sa Turkey. Ayan, in 2005, one ship led 1,500 ng kanyang mga tropa sa cliff, sa bangin, and miraculously, 450 namatay, while yung the rest nakasurvive dahil nagland sila dun sa mga malalambot. Yeah? So, nagkaroon muna ng 450 na patay, cushion, no? Then saka sila mga nagsunod-sunuran. Can you imagine the situation? Dahil lang po ito sa isang ship, nilid niya yung buong tropa dun sa kapahamakan, sa bangin. Dump nga itong mga tupa. Meron silang tinatawag na herd mentality. They are naturally dumb, no? But they have other gifts. Pero in regards sa dependence sa sarili, wala. Sheep is not given an ability to protect itself. Wala silang pangil. Wala silang pangalmot. Hindi rin sila kagaya ng mga usa na mabilis tumakbo at kayang umakyat sa mga bundok. Mabagal lang sila. Siguro ang pinakatanging panlaban nila, cute sila. Di ba? Masarap kainin para sa mga ason lobo and etc. So yan. We need to establish this fact, no? Na tayo ay isang tupa at kailangan natin ng pastol. Okay lang po ba? Amen. Pupunta po tayo sa ikalawang main point. Dahil alam natin na tayo ay mga tupa, kailangan natin ngayon i-acknowledge na si Jesus ay sapat na. I-meditate natin itong salitang to. Itong awit na to, Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Sa Tagalog, si Yahweh aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa ibang salin pa ng English, The Lord is my shepherd, I shall not want. May ganong salin I shall not want. Okay? So dito, may kita natin yung dalawang klaseng mentality. Pagka sinabing I lack nothing, hindi ka magkukulang na sa kung anuman. May gugustuhin ka pang iba, pero wala nang kulang sa'yo. Nagigets niyo ako? Pwede kang maghanap ng iba, pero hindi yun yung kailangan mo. I hope na meditate nyo to with me. Kasi pag sinabing, The Lord is my shepherd, I shall not want. Parang pag titignan mo siya sa mas mababaw na pamamaraan, parang, yes, wala ka nang hanapin pa, pero naghahanap ka pa ng iba. Parang sinasabi mo sa sarili mo, huwag ka nang maghanap. Parang ganon. Pero dito, nag-i-establish siya ng fact. Nagre-recognize siya ng person of Jesus, of the shepherd muna. No, of the Lord. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Plain word, establishing a fact na kung si Yahweh ang iyong pastol, wala ka ng iba pang kailangan. I lack nothing. Again, ulitin ko, may gugustuhin ka mang ibang bagay, pero hindi yun yung kailangan mo.
Kasi dahil si Yahweh ang iyong pastol, wala ka ng iba pang kailangan. You have all what you need. Yun ang ibig niya sabihin. No? But, no? Hindi lahat na-appreciate yung truth na to. Tignan natin kung sino yung nagsulat nito. At meron ba siyang authority to tell these things. Una sa lahat, sino nga po ang nagsulat nito? This is awit ni David. So si David ang nagsulat nito. Si David ay pastol. Establish natin yan. Pastol siya. Si David ay warrior. Si David finally ay hari. Si David ay mula sa angkan ni Jesse, no? Siya yung pinakalis sa lahat. Bunso nga siya eh. Maliit nga lang katawan niya eh. Matagal na siyang na-anoint pero ilang years pa bago siya naging hari kasi maliit yung katawan niya. No? Hindi pa complete yung story, kumbaga. So, ang nagsulat nito si David. Si David, kahit hari na siya, sinabi niya pa, basta si Yahweh ang pastol ko, wala na ako ibang kailangan. Nagets niyo ako? Si David, nagsasalita siya on the standpoint of being a king. Hari na po siya na sinulat niya to. Pero nire-reminisce niya kung paano siya naging pastol dati. At alam niya, pagka pastol siya ng tupa, aalagaan niya yon, kapalit man ang kanyang buhay. No? Bilang pastol ng kanyang tupa, alam niya na dadalhin niya to sa mga magagandang lugar, hindi niya to ipapahamak, ililid niya to sa daan kung saan sa kabubuti niya. No, so, this statement, notice that it is both true and it is also a claim. It is a statement and a song based on the experience and life testimony of David. Sino rito magsasabi sa oras na to na, Pastor, higit ako kay David. Mas pogi ako kay David. Wala naman siguro. Mas mayaman ako kay David. King David, wala. Okay? Mukhang wala naman. Mas makapangyarihan ako kay King David. Mukhang wala naman. Pero, si King David, kahit mataas yung kanyang kalalagayan, umasa pa rin siya sa Panginoon. Sabi niya, yung mga kayamanan na yan, yung mga kapangyarihan na yan, hindi yan yung kailangan ko. As long as the Lord is my shepherd, I lack nothing. As long as the Lord is my shepherd, wala na akong iba pang kailangan. So we need to acknowledge that Jesus is enough. Mga mahal ko kapatid, sa New Testament, 3 claim yung nagpapakita that Jesus is the shepherd. Sa John chapter 10, He is the good shepherd. Sa Hebreo, He is the great shepherd. And sa 1 Peter, He is the chief shepherd. Tignan natin yan sa mga susunod na panahon. No, so, dito, ang tinutukoy dito, pag titignan natin yung theology, hermeneutics, kung sino ba si Jesus sa Psalm chapter 23, because the whole story of Bible is all about Jesus. No? He is the shepherd. No? Siya yung tumulong kay David, siya yung nag-rescue kay David, siya yung nagparanas kay David, that you lack nothing as long as you have me. No? It is true that Jesus is our shepherd, so let us claim with boldness that we will lack nothing because Jesus is all that we need. Ngayon, may challenge dito. Merong problema rito. This is a fact, this is a truth that stands, no, the time. But hindi lahat nakakaranas nito. It's either true or not true. Ang question na lang, reality ba to sa buhay mo? Nararanasan mo ba to? May mga challenges dito. Kung bakit hindi nararanasan ng mga tao yung I lack nothing. Kaya tulungan niyo ako mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga kailangan natin gawin para maranasan natin na wala na akong ibang kailangan, si Jesus lang. Gusto niyo ba yon? Amen? Gusto ba natin yun? Gusto natin yon. Na maranasan natin na si Jesus lamang po ang ating kailangan. I am so privileged to meet a Christian warrior in faith. Na nakita ko sa kanya na wala na siyang ibang kailangan, si Jesus lamang. Ito pong Christian warrior na to is not to the standing na makikita mo na parang kagaya ng
ng mga nakikita natin or inaasahan natin sa isang accomplished Christian. Ano ba inaasahan natin sa mundo ngayon sa isang accomplished Christian? Maybe yung mga nakikita natin sa mga tele-evangelist, di ba? Meron silang helicopter, merong mga maraming ari-arian, etc., 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 etc. Yung mga ganong idea. No? Simpleng-simple lang siya. This Christian warrior. Ang nakita ko sa kanya, at again, I am really privileged na makilala ko siya at maging bahagi siya ng buhay ko. Nakita ko sa kanya yung kanyang inaasahan na lamang ay ang Panginoon. Sino rito ay masabi niya, nakamit na ako ng ganong klaseng tao? Na kay Lord na lang siya nakatingin, sobrang kumpleto ng buhay niya, sobrang saya ng buhay niya. Dahil kasama niya si Lord. Parang kahit nasaan siya, kahit ano ginagawa niya, lagi niyang kausap si Lord. Pag may sumasakit sa katawan niya, aawitan niya lang si Lord, gumagaan na yung pakiramdam niya. Ito pong tinutukoy ko na to, madalas ko rin naman po nababanggit sa aking mga preaching, ito po si Lola Poleng. She is right now 80, ilan years old na po si Lola? 84. Yan. 84 years old na po si Lola Poleng. So, syempre may mga masakit na siya sa katawan, hindi na siya makapagwalis dati. Panginoon ko, gumaganon yun pagka yuyoko siya ng kaunti. So pag may mga masakit siya, ay iaawit niya sa Panginoon. Si Lola Poleng, hindi siya nakapag-aral. So no read, no write siya. Pero ang daming kabisado sa Bible noon, mahihiya ka tayo. Pag nakausap niyo po yun, ang dami niyang kabisado sa Bible ng mga verses. May kita mo yung nagsusulat pa yun. Mahihiya po, ako nahihiya ako mismo. Na alam niyo yung mga verses. Pag magsasalita siya, hindi siya nagsasalita ng walang salita ng Panginoon. Hindi siya magsasalita ng walang pasasalamat. Hindi mo siya maririnig na nagrereklamo. Kahit sumasakit katawan niya. So sabi ko, Panginoon, ito palang ibig sabihin na ikaw na lamang po ang kailangan. Panginoon, gusto ko pong maabot tong level na to na wala na akong ibang kaligayahan kundi ikaw. Tunay nga, Panginoon, gusto ko ikaw yung maging pastol ko. I-direct mo po ang life ko. It is really a blessing na makakilala po ng mga ganong klaseng tao sa ating mga buhay. Na si Lord lang po yung joy niya. Si Lord yung lagi niyang kausap kahit mag-isa lang siya. Si Lord lang yung kausap niya. Yun yung sinasabi siguro talaga na pray without ceasing. Amen? Bakit po yung mga ganong bagay hindi po natin nararanasan? While yung ibang mga Kristiyano, ito po'y kanilang nararanasan. Meron po tayong mga bagay na kailangang gawin. Actually, mali po ako doon. Meron po tayong mga bagay na kailangang itigil gawin. Kasi po, pagkapatungkol lagi sa improvement or reaching growth, laging mayroong addition. Multiplication. May kailangan ka laging gawin. Meron kang hacks na kailangan mong i-start gawin. Pero sa totoo lang po, sa sobrang busy na po ng mundong ito, ang kailangan po natin gawin at ang ipopropose ko sa inyo ngayon mga kapatid, kailangan natin ng subtraction. Less is more. Diba? Back to basic tayo. So kailangan natin ngayon magbawas. Ito po yung kailangan natin gawin. 3 letter D. Una po natin kailangan gawin na letter D, deprive ourselves of worldly desires. Gutumin po natin yung ating sarili sa mga makamundong pagnanasa. No, sabi niya sa Galatia chapter 5 verse 16, kung tayo po ay puspos ng Espiritu Santo, hindi po natin gagawin yung nasa ng laman. Pag sinabing worldly desires, hindi lang po ito yung mga bagay na patungkol sa mundo, ito rin po yung mga bagay na patungkol sa laman. So pag may mga bagay tayo na gustong gawin, wag po natin agad gawin. And it doesn't mean agad na kasalanan. For example, hindi agad kasalanan po ito. Ito tinutukoy ko ngayon. For example, sa umaga, syempre, nasanay tayo sa umaga, kakain tayo. I-deprive mo muna, wag ka muna mag-almusal. Una mong gawin, mag-pray ka, mag-devotion ka. Yun ang ibig ko sabihin, deprive mo muna yung sarili mo doon sa mga worldly desires. Again, subtraction, not addition. Okay?
let's say meron kang bagay na gustong bilhin para masatisfy yung joy sa puso mo. Yung hinahanap mo, yung cravings mo maybe. Cravings na lang siguro. Kunyari, kinikrave mo ngayon to. For example, kinikrave mo ngayon na manood ng anime. Yung Kimetsu no Yaiba. Ayoko banggitin yung English eh. Yeah. Yun. Kasi sobrang viral niya. I-deprive ko muna yung sarili ko na manood niyan. No? Para maka-attend ako sa Sunday service. Or, di ba? I-deprive ko muna yung sarili ko sa tulog para maka-attend ako sa Sunday service. Ibig ko sabihin, mga mahal ko kapatid, deny ourselves. Yun yung kailangan natin gawin para maranasan natin ang Panginoon bilang ating shepherds. Para maranasan natin na I lack nothing. We need subtraction, not addition. No? So, do not subscribe right away dun sa desire mo. Huwag mo siya agad gagawin. Mag-isip ka muna bago mo gagawin. No? So, i-deprive mo muna. Iwasan mo muna. Yan yun. Okay? Bakit? Bakit? Because kailangan nating patayin yung old man. Kailangan natin tong gutumin. No? At ang kapalit nun, ay papalakasin natin ang ating spiritual. So, papasok dyan din po yung fasting. Sa fasting po kasi, nagkakaroon po tayo ng clarity. Kung ano ba talaga yung mahalaga sa buhay natin. Kung sino ba talaga si Lord sa buhay natin. Lahat po ng mga ibang bagay, is karamihan po nasa mundo natin ngayon or nasa life natin ngayon, noise lang po talaga yan. Distraction lang po talaga yan. Okay? Nako-condition po tayo ng mundo na kailangan mo to. Ito yung bagong iPhone 17, kailangan mo to. Mga ganyan. Lahat po yan. Isipin po natin na yung mga excess na bagay sa buhay natin ay kagaya ng asukal. Ito pong asukal, especially yung mga ginawang asukal, hindi natural asukal na galing sa mga prutas or sa kung ano mang mga natural sources, cancer po yun sa katawan. Naniniwala po ba kayo doon? So, yung creation po ng asukal, yan po yung nagdala sa atin ng maraming sakit sa panahon natin ngayon. So, isipin natin, yung mga bagay na yan, excess po yan, kailangan po nating alisin, bawasan po yan sa ating buhay. So, deprive ourselves of worldly desires. Yan po ang ibig ko sabihin dyan. Pag ginawa po natin ito, mga mahal ko kapatid, makikita po natin kung ano nga po ba talaga yung kailangan natin. Meron pong tinatawag na 30 days rule. Pag may isang bagay ka na gustong-gusto mong bilhin, i-pause mo muna yung sarili mo. For 30 days, kung gusto mo pa rin bilhin at may pambili ka, bilhin mo. No, Pastor PJ. Ay, yok lang. Yung kasi usapan namin madalas eh. Kami kasi, Pastor PJ, pag kami nagustuhan kami, ay, sorry Lord, minimeditate namin. Kunyari, yung motor na gustong-gusto mo, minimeditate mo yung motor. Sa halip ng i-meditate mo, yung magbibigay ng motor, si Lord, minimeditate mo yung motor. Lahat ng review, tinignan mo na. Nakailang daan ka na sa kasa, naamoy mo na yung tambutso. Kabisado mo na yung nahimas mo na. Are you with me? Namimeditate mo. Sa halip, ang dapat minimeditate mo, mag-focus ka sa nagbibigay ng blessing, hindi doon sa blessing. Dahil ang ginagawa mo, nag-i-strive ka na gawin yung kalooban na magbibigay at kung ibigay niya sa'yo, praise God, ibig sabihin para sa'yo yun. Kasi kung tayo po ay pilit nating ninanasa yung mga bagay na hindi naman po para sa atin, malulungkot lang tayo. Di ba? Kung kinukumpara natin yung sarili natin sa mga na-achieve na ng mga kaklase natin, mga katrabaho natin, or kung sino man, hindi naman yun yung kalooban sa atin ng Lord. Malulungkot tayo. So, deprive ourselves of the pain. Huwag ka na mag-focus yan. Huwag mo i-meditate yung mga bagay na yan. Huwag na tayo manood kay paring Hybe sa mga kabataan nandyan na nakakaalam. Let us, di ba? Okay? Yun, medyo napahaba ako. Okay. Diminish distractions in our lives. Okay? Ano ibig sabihin natin diminish? Pag sinabing diminish, panamnamin mo. Palamlamin mo. Isipin natin yung buhay natin ngayon. Yung lahat ng interest mo, yung lahat ng joys mo, yun yung may mga onting kinang. Isipin mo, itim yung life mo, let's say, itim.
Punta ka sa sinihan, madilim lahat. Pero, umpisa mong ipakita yung desire mo na magkaroon ng bahay, yung desire mo magkaroon ng kotse, yung desire mo magkaroon ng pera, etc. Gaano sila kakinang? At ngayon ilagay mo sa gitna si Jesus. Gaano kakinang si Jesus kumpara sa mga yan? Gusto kong ipakita sa inyo. Kung masyado na makinang at masyado nang marami yung mga butingking sa paligid, kailangan mo yung patahimikin. Si Jesus dapat yung pinakamakinang. So yung pangalawang kailangan nating gawing subtraction, diminish distractions in our lives. Sa Hebreo chapter 12 verse 2, it tells us, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tingin tayo kay Jesus, focus tayo kay Jesus. Kailangan ma-diminish yung distractions na yan sa ating mundo, ay sa ating buhay. Kung nakikita natin na distraction na, yung pinapanood natin, yan, let's say yun nga, yung mga vlog, no? Yung mga bagong relo, maybe mga gold, mga Bitcoin, kung ano yung mga bagong patok ngayon. Diminish those distractions in our lives at makikita natin na si Jesus na nga lang talaga yung ating kailangan. Diminish po natin yan. Kung may masyado na makinang sa buhay mo na umaagaw na atensyon mo, diminish mo yan. Look unto Jesus at makikita mo na siya lamang po ang kailangan mo. Guys, masabi ko ito yung endgame. Pag nalaman mo na si Jesus lang talaga yung kailangan mo. Next, delight ourselves in the Lord. Sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung nais po natin ng absolute 100% katugunan sa ating mga panalangin, ang kailangan mong gawin, magpakiligaya ka sa Panginoon. At ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Amen. Si Lord kasi, alam niya yung tunay na nasa ng puso mo. Kala natin ang nasa ng puso natin, bagong motor. Sorry, nagiging materialistic ako. For example, bagong motor, may bagong bahay, let's say. Pero ang desire pala talaga ng puso natin is stable na, or ang gusto pala na, desire talaga ng puso natin na alam ng Panginoon is happy family. Joyful, healthy family. Yung pala talaga yung desire. Si Lord yung nakakaalam nun. Yung desire ng heart natin, pag hindi natin kilala masyado yung sarili natin, hindi tayo nakapag-meditate ng Word of God, hindi tayo nakapagbabad sa Panginoon, yung desire ng heart natin, hindi natin alam yan. Kagaya ng isang pond na sa ibabaw niyan may borax yan. Sa ibabaw niyan merong mga lumot, merong mga water lily. Hindi mo agad makikita yung pinakailalim niya, pero si Lord kilala ka niya. Kaya nga sabi niya kay Pedro, pagkatapos ng gabi na to, itatatwa mo ako 3 beses. Pagkatapos titila ako kang manok. Hindi, Panginoon. No? Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. No? Hindi kita itatatwa. Pero dahil kilala siya ni Jesus, hindi dahil sa alam ni Jesus yung future. Yes, alam niya yung future, pero kilala niya si Pedro, na sa panahon na yon, kakala si Pedro. Ganon din po, si Jesus alam niya yung weaknesses natin. Alam niya yung strengths natin, alam din niya yung tunay na desire ng hearts natin. So, let us delight ourselves in the Lord if we want absolute 100% answers to our prayers. Ang pinakailangan mong gawin, step 1 mo, magpakaligaya ka sa Panginoon, ibibigay niya yung nasa ng puso mo. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. Praise God. Yan. To acknowledge that Jesus is enough, allow ourselves to wait. Well, masyado kasi tayong atat eh. So may sinasabi nga akong 30 days rule, kunyari may gusto kang bilhin, let's say, o kaya meron kang pinapanalangin, hayaan mo yung sarili mo na maghintay ng maghintay. Hayaan mo. Habaan lang ng habaan. Mag-pray ka na mag-pray. Sa Lucas chapter 18 verse 1, sabi, Jesus told this parable that teaches us to pray and not lose heart. May tinuturo sa atin ng Panginoon pag tayo kanyang pinaghihintay. And si Lord, perfect timing si Lord. Hindi kanya gagawing kalansay bago kanya i-answer prayer. Atat lang po tayo. Sanay lang po tayo sa instant. So, let us allow ourselves to wait. Wait longer.
No? Allow ourselves to experience godly suffering. If tayo mga mahal ko kapatid, dumaraan sa suffering, ibig sabihin po ng suffering, tayo po ay nanghihina, tayo po ay nakakaranas ng labis sa kalungkutan, or yung mga nangyari sa buhay natin, hindi yung ating nais, mahirap, para kang dinadaan sa init ng apoy, allow yourself to experience it. Hayaan mo mag-suffer ka. Nag-suffer ka, may problema sa kalusugan, may problema sa financial, maybe may namatay sa ating pamilya, hayaan mong maranasan mo yan. Because that moment will teach you that Jesus is enough. Maybe masyado mo nang pinapahalagahan yung negosyo mo. Itong taong to na mahal mo sa buhay, mahal mo siya, pero baka siya na yung sobrang halaga sa'yo. Makikita mo sa oras na to, if you allow yourself to suffer more, to suffer longer, godly suffering, you will see that Jesus is enough. Allow yourself to be alone. Sino rito? No need to raise hand. Takot mag-isa. Sino rito sanay mag-isa? Allow ourselves to be alone. Pero hindi naman yung alone tayo tapos ginagawa nating kasalanan. Alone tayo nakasarado yung kwarto pero gumagawa tayong kasalanan. Huwag. Because kahit saan tayo pumunta kasama natin ang Panginoon. Allow ourselves to be alone. And sometimes ito yung mas malungkot or mas negative. Allow ourselves to be lonely. Hayaan mo maging mag-isa ka. No? Hayaan mo maging malungkot ka. It is okay. Because alone time calls for one-on-one time with God. Amen? Yung alone time mo, it calls for you na mag-pray ka. Hindi yan para magmukmok. Hindi yan para i-audit mo yung mga nangyari sa buhay mo at tignan mo yung mga ginawa ng masama sa'yo ng mga tao. O kaya magmukmok ka. God calls you to pray when you are being called alone. So if kailangan mo maging alone to be longer, in the longer period of time at gamitin mo yung para mag-pray ka. Pag ginawa po natin ito, makikita natin na masaya pala mag-isa. Kasama ko si Jesus. Kausap ko siya lagi. Maranasan mo na yung tinatawag na pray without ceasing. Di ba po, Sister Jing? Para po kasi ako po, bagong Kristiyano, parang, paano gagawin yung pray without ceasing? Bakit may mga tao, sila pastor nakakatagal ng nagpa-fasting sila ng 40 days? Si Jesus, bakit 40 days siya nag-fasting? Ano nangyari? Ano yung masaya sa pagpapagutom? Yung pala, iba yung fulfillment na mararanasan mo pag you are alone with God. Ibang klase, mga mahal ko kapatid. Ibang klase. Ito po yung presence ng Lord, nagiging tangible na siya. Nangyayari yung sinasabi ng mga awit na, taste and see that the Lord is good. Nalalasahan mo yung kabutihan niya. Naaamoy mo yung presensya niya. Totoo po yan. Nagiging tangible na po siya. So, allow yourself to be boring. Allow yourselves to be bored. Sa panahon kasi ngayon, pagka unting natahimik lang tayo, na-awkwardan lang saglit, cellphone, hanap, kung anong gagawin, mga itatype, kung ano man, allow ourselves to be bored, but not idle. Because idleness is the workshop of the devil. Do not be idle. Si David, nung naging idle siya, pinasok siya ni Satanas. No? So allow ourselves to be boring. Ibig sabihin na ito, pagka meron kang parang nasanay ka na, bigla kang, ang dami mong ginagawa, pero bigla kang tahimik lang. Allow yourself. It's okay to be bored. Sa panahon po na yan, diyan nangungusap si Lord. Basta ikaw ay continuously pray without ceasing ka ha. Actually, sa board time, diyan dumarating yung tugon ng Panginoon. Are you with me? Kasi may pinagpipray ka, Lord, ano pong kailangan kong gawin dito? Meron pong challenges sa family. Nagpray ka, nagbabad ka. Dumating sa yung peace, pero wala kang strategy na gagawin. Si Lord nagbibigay ng strategy ha. Sa trabaho, sa career, sa personal life, sa personal relationships, nagbibigay siya strategy. Ngayon, you allow yourselves to be bored. Walang cellphone. Just board time. Madaling araw. Magbibigay si Lord ng mga idea, mga strategy.
answered prayer na yun sa mga pinanalangin mo nung gabi. No? So if we will allow ourselves to do this subtraction in our lives, we can taste and see that the Lord is good, and we will experience that if I have Jesus, I lack nothing. No? Amen? Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Glory to God. Salamat po sa Panginoon. So if we allow ourselves to suffer, to wait long enough, to be alone in His presence, be in great need, apat yan, no? We will surely experience Jesus as our shepherd. So yung mga tao pala na kampante kay Jesus, dumaan sila sa katakot-takot na pagsubok, suffering. Marami nang namatay sa pamilya nila, dumaan sila sa financial instability, nagkaroon ng problema sa kalusugan. No? At marami silang alone time with God. Nag-praise sila, marami silang binubo na pawis, dugo at pawis sa pag-aaral ng Word of God. At matagal silang tumayo sa salita ng Diyos. Nalaman nila, si Jesus lang pala yung kailangan ko. Warrior po talaga yung mga tao pong ito. Warrior po talaga. May usapan nga po kami ni Ate Loren. Marami po siyang testimony. Though ngayon po ay pumanaw po yung kanyang mother. Kailan po ate? Kahapon po ba? Kahapon ng I believe umaga. So 2 weeks ago, nakapag-attend siya service. Ang dami niyang testimony tungkol sa mga financial na pangangailangan, kung paano tumugon si Lord, sobra pa. Ang sabi ko sa kanya, ganun po talaga ate. Napakabuti po ng Panginoon, no? Kasi kung walang pangangailangan, paano magpapakita ang gilas ang Panginoon? Kung walang need, paano niya ipapakita ang provision? Kung walang suffering, paano niya ipapakita ang comfort? No? Kung walang alone time, kung walang loneliness, paano niya ipapakita na I am your great companion? Paano? Kailangan po natin dumaan sa mga bagay na to upang makilala natin siya sa ibang level pa. Because God is a personal God. Hindi lang siya nananahan sa corporate worship. Nananahan siya sa personal na mananampalataya. He is with you saan ka man pumunta. Yes, even your downest thoughts, even in your deepest thoughts, kahit yung pinakamalungkot mong isipin, alam yan ng Panginoon. And gusto niya sa mga panahon na yan, siya yung kausap mo. Sa mga panahon na yan, do not listen to yourself. Talk to yourself, but do not listen to yourself. Listen to God. Are you with me? Sa panahon ng suffering, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng depression, talk to yourself, but do not listen to yourself. Listen to God. Ano ibig sabihin? Pastor, how will I talk to myself sa panahon ng suffering? Sinasabi sa Psalms 103, o kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Are you with me? O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Siya ang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Siya ang nagpagaling sa iyo mula sa iyong karamdaman. O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, because yung feeling mo, hindi yan yung truth. Pansamantala lang yung nararamdaman. After mo kausapin na yung sarili, makinig ka ngayon sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon, hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwan. Saan ka man pumaroon, sasamahan ka niya. Sabi pa nga sa Matthew chapter 28, verse 20, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kasama ka niya. For Apostle Paul, Jesus is enough. Yan, testimony to ni Apostle Pablo. Sabi niya, I know what it is to be in need and I know what it is to be plenty. Alam ko ang mawalan. Alam ko ang magkaroon ng labis. Pero sa lahat ng to, natutunan ko ang lihim na kabusugan. Yan. No? I have learned the secret of being content in any and every situation. Ngayon, sa kanya biglang sasabihin, whether well-fed or hungry, whether living or plenty or in want, di ba? Living in plenty, ibig sabihin, meron ka or kinukulang ka, kahit meron ka, kahit kinukulang ka, kontento ka. Ngayon niya sinabi, I can do all things through Christ or through Him who strengthens me. Ibig sabihin, hindi siya rekta sa Philippians chapter 4 verse 13, meron pang 12. Yung strength po pala na tinatanggap ni Apostol Pablo mula kay Jesus ay yung kontento siya kay Jesus. Pumapalakpak sa Panginoon na kontento sa Kanya.
Hallelujah! Hallelujah! Sabi niya, naranasan ko na magkaroon, naranasan ko mawalan, naranasan ko na ngang mapunta sa bingit ng kamatayan. Pero sa lahat ng to, nalaman ko yung sekreto, yung lihim ng pagiging kontento. This secret pala. And hindi mo siya basta-basta nakakamit nang hindi ka dumadaan sa karanasan. Pinakita niya, naranasan niyang mawalan, naranasan niya magkaroon, naranasan niya maging malungkot, naranasan niya maging masaya, naranasan niya maging mabuhay, naranasan niya mapunta sa bingit ng kamatayan. Sabi niya, ngayon, kahit anong mangyari sa akin, gutom ako, busog ako, meron ako, wala ako. Kaya kong gawin ng kahit na ano, mapagtatagumpayan ko dahil sa lakas na binibigay sa akin ni Kristo. Kapanatagan kay Kristo. Know that Jesus is enough because He is. Si Pablo, he is any right to boast about his credibility. Siya ay apostol. Siya ay mayaman. Marami siyang tinalikuran sa totoo lamang. Kagaya rin ni Haring David. Siya ay hari. Siya ay pastol. Siya ay marangya ang pamumuhay. Siya ay malakas, matapang. Siya nga ay warrior, king warrior siya. Pero umasa sa Panginoon. Sabi nga sa isang Facebook post, si 8th World Division champ nga. Ano ba to? Kailangan ng lambing, ako pa kayang mahinang nilalang. Mga mahal ko kapatid, tayo po'y mahinang nilalang. Tayo po ay mga musmos, mga munting tupa, at kailangan po natin ng pastol. Ito pong pastol na to, ito pong ating Panginoong Yesus. Lahat po ng ating pangangailangan nasa Kanya. Yung tunay na pangangailangan baka iniisip natin, kailangan natin na makikinang sa ating katawan. Ang tunay nating pangangailangan, pag nasa atin si Jesus, sapat na yon. Amen po ba? Praise God. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 So ito, bibilisan ko na po ito ng kaunti. Ikatlo po natin kailangan gawin upang maranasan natin that Jesus is our shepherd. Nandun po siya sa 2 to 3. So sabi rito, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. No? So binasa naman natin sa Tagalog. Tignan natin yung next. So ano nga po ba yan? It is a place. It is a destination na gustong patunguhan sa atin ng ating pastol. Okay? So focus muna kayo sa akin bago nyo tignan yan. So di ba, ang pastol, meron siyang point A to point B. Ang point A niyan, yung kulungan. Ang point B niyan, yung pastulan. Okay? So, tuwing umaga or kung anumang oras, meron silang itinerary. Parang sa airport lang. So, may itinerary sila kung gaano sila katagal dyan mag-i-stay. No? Hindi sila lagi dyan kasi nauubos din yung mga damo dyan. Ngayon, kung may mga iba rin mga pastulan, kung magaling ang pastol, dadaling ka niyan sa lugar na green. Wala pang ibang nakakapunta. Sariwang-sariwa. So para ka dyan makapunta, kailangan mong susunod ka sa kanya at syempre, kailangan nyo ring makauwi sa tamang oras. Matalino po dapat ang pastol na ganyan. Habang dinadala ka niya sa mas malayo, dinadala ka niya sa mas green pasture, sa mas sagana, mas marami rin diyang kalaban. Kasi mas nagiging ilang yan kumbaga. Okay? So, it is a place. Ang kalooban sa atin ng Panginoong Hesus ay dalhin tayo sa isang lugar. Di ba, tayo mga tao, marami tayong gustong puntahang lugar. Puntahan mo yan. Pero ito yung lugar na gusto sa yung papuntahan ng Panginoon. Ready na kayo? Amen. So una, He makes me lie down in green pasture. It is a place na gusto sa ating papuntahan ng Panginoon that is a place of abundance and provision. Sa John chapter 10 verse 10, naparito ang kaaway upang pumatay, magnakaw at mangwasak, ngunit naparito ang pastol upang ang mga tupa magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Life in abundance. Nararanasan po ba natin ito? Amen. Glory to God. It is a place of abundance. Kung naranasan mo na abundance ngayon, there is fullness of abundance na maaari pa nating maranasan pang hindi mo siya masasaid. Or kung naranasan mo na parang tuyot ang buhay ko, hindi lang ito patungkol sa provision, hindi lang ito patungkol sa pera. Ito ay patungkol sa fulfillment. Because the fullness of life, hindi lang siya patungkol sa material na bagay.
Sino kapag mag-isa ka na lang? No? Yun ang ibig sabihin niyan. Ano yung purpose mo? Bakit, ano yung nagpapagising sa'yo sa umaga? Those are just some of the parts. No? So this is a place na nais nating papuntahan ng Panginoon. Abundance and provision. He leads me beside quiet waters. It is a place of peace and joy. Nais tayo bigyan ng Panginoong Isus ng peace and joy. That is a place na nais nating papuntahan ng Panginoon. He refreshes my soul. It's a place of rest and restoration. No? Sabi sa Matthew 11 verse 29, pasanin mo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal na bibigatan sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Jesus open arms. Nais niya magpahinga tayo sa Kanya. The perfect rest is in the presence of God. No? So, yun. Follow Jesus, our shepherd. And fourth, He guides me along the right paths for His name's sake. Finally, it is a place of righteousness. Gusto niyang lumakad tayo sa katuwiran. And dito, makikita rin natin, no, kung paano ba natin to mararanasan. Pero ano muna tayo? I-summarize muna natin yan. Yan. So, a life of, ito yung gusto sa atin ni Jesus. A life of abundance, peace and joy, rest and righteousness. We have hundreds of things that we want in our lives. Maybe ang ating magulang wants 20 things in our lives. Makapagtapos ka ng pag-aaral, makapag-asawa ka ng ng congressman. Hindi, gamit na kasi yung apam eh. Ayan. Many things. Mangyari sa buhay mo to, and et cetera, and et cetera. But Jesus wants simple things for us. You may want hundreds of things, thousands of things. Yes, kamitin mo. Nasain mo. But these things, hindi ko ito ipagpapalit sa kahit ano. Ito yung gusto sa akin ng aking pastol. Pag ito naranasan ko, ay, grabe. Kagaya na example ko po ng mga nakaraang linggo. Yung gusto mo, dito ka lang sa hanggang talampakan. Ang ganda ng paliguan, no? Ang ganda ng natural na paliguan, pero ganun-ganun ka lang. Uy, magsi-selfie ka pa. I am living the life. Pero ang gusto sa ni Jesus, dito anak, meron pa tayo ditong floating cottage. Meron ditong little Boracay. Dito tayo. Ilublog mo yung sarili mo, anak. Sumunod ka sa akin. Opo. Yes, let's go. Pero nag-settle for less tayo. Nag-settle for less tayo. Ito po ang nais natin ng Panginoon. Ngayon, paano po natin yan maranasan? Nais po ba natin? Amen. Taas po tayo ulit. Taas po tayo ulit. Okay? Ito po yan. So, ang pastol, siya po yung nangunguna sa daan, di ba? Para tayo makapunta sa lugar na nais sa ating pagdalhan ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Anong kailangan nating gawin? Sumunod! Makikinig ka sa boses ng pastol mo, susunod ka sa ay, parang pusa lang yun Parang parang manok naman. So, susunod ka sa kanya, makikinig ka sa kanya. Yung po talaga, because He guides me along the right paths. No, ginagay sa tamang daan kasi yung ibang daan, maling daan yan. Kung gusto mong makarating sa gusto kong papuntahan sa'yo, right paths, tara dito, sunod ka. Ayan, sunod ka. So, kailangang sumunod para tayo ay makapunta sa nais ating papuntahan ng Panginoon. No? And gagawin niya yun ng mahusay because for His name's sake. Igagayad ka talaga niya for His name's sake. Kasi kung mapapariwara ang isang tupa, mapupulaan ang pastol. Are you with me? Gagawin niya yung best niya. Pero ang sabi ni Jesus sa Matthew, Ama, I believe John, Ama, wala pong napahamak sa mga ibinigay mo sa akin maliban sa humanap na sariling kapahamakan. So, a life of abundance, peace and joy, rest and righteousness, ito pong nais sa atin ng ating mabuting pastol. And, sige, last slide. Okay lang po, basahin natin sabay-sabay ng malakas, with conviction. Ready? Read.
Ayan po. Kaya po siguro tayo hindi makarating sa mga lugar, sa karanasan, sa buhay na nais na iparating sa atin ng Panginoon dahil di naman tayo sumusunod. Opo, nakakausad tayo, pero lagi lang po tayong back to zero. Yung pangako sa'yo ng Panginoon, yung kalooban sa atin ng Panginoon, abundant life eh. Pero lagi tayong, para tayo nag-i-escalator, sa pababang escalator. Nakakapagod yung lakad mo. Kailangan mong lumakad sa tamang escalator and effortless na yung pag-angat mo. Mga mahal ko kapatid, let us know, let us experience that the Lord is our shepherd. And if He is our shepherd, wala na tayong anumang kailangan pa. Maaari po ba tayong tumayo? Napakabuti mo po, O Diyos, na hinayaan mo po na makilala ka namin bilang pastol. Ito po ang aming ultimate prayer, O God, na maranasan ka namin, O God, bilang isang pastol. Ibig sabihin, O Lord, ng pagiging pastol, you will guide us throughout the journey. Ibig sabihin po, Panginoon, ng pagiging pastol, you are with us since day 0, Panginoon. Since day 1 hanggang sa end of our life. Ibig sabihin po, Panginoon, na ikaw ang aming pastol. Hindi lang you will take care of our needs, but also you will take care of us. Oh Lord, tunay nga po na yung maging pastol ka is not a basic thing. It is an amazing thing. Nakagaya, Panginoon, nila Pablo, nila Haring David, though they are accomplished people, they are man of God, man after God's own heart, they seek to be your sheep. And they boasted that it is you who is their shepherd. Hindi po ang aming nais, Panginoon. With faith, with assurance, alam po namin na kung kami po ay nasa iyo, kami po ay panatag, na kung kami po, Panginoon, ay mga pastol, ay mga tupa mo, Panginoon, kami po hindi magkukulang sa anumang bagay. Kaya aming Ama, aming Diyos, patawad po, Panginoon, na kami po ay naghahanap pa ng maraming bagay. Mga bagay na hindi naman talaga namin kailangan, hindi naman po makakapag-ambag, Panginoon, sa aming buhay. Sa halip na kapag-distract lang po sa amin, sa tunay na mahalaga, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya na mabuting pastol, na nag-alay ng buhay para sa amin. Siya na mabuting pastol, na lumalabas, nangunguna kasama namin. Siya na mabuting pastol, na may mabuting plano. Siya na mabuting pastol, O Diyos, na hindi hangad ang kasamaan para sa amin. Kaya Lord God, patawad po. This time around, we focus ourselves to you. Mga mahal ko kapatid, maaari po ba natin pigit ang ating mga mata? At habang nasa presensya tayo ng Panginoon, can you imagine yourself na kagaya ng isang tupa na si Jesus lamang ang kailangan? Do you want the Lord to be your shepherd all the days of your life? Ibig sabihin, hindi na yung sarili mong lakad yung mahalaga. Hindi na yung sarili mong hakbang yung susundan. Ibig sabihin, hindi ka na magmamataas, hindi ka na magmamagaling. Ibig sabihin, buong buhay mo, iaasa mo na sa Panginoon. Nakikita mo ang sarili mo ng Panginoon na pastol. Kung oo, mga mahal mo kapatid, tunay nga na wala ka ng iba pang kailangan. Sapagkat lahat ng bagay na yung kakailanganin pa ay kanya nang hinanda. Kanya nang ibinigay, opo, maging ang kanyang sariling buhay. Kaya ang natitira na lang na kailangan natin gawin ay magpakaligaya sa Kanya. Sumunod sa Kanya. Hallelujah. He is our Adonai. El Roy is the Lord who is our shepherd. He is the Lord who personally knows us. He is the Lord who truly concerns to us. Who is concerned to us. He is the shepherd who will go out His way just to find us. Shepherd, His name is Jesus.
kilala ka pa po. Kaya all the days of our life, we will want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, I just want you, Jesus. I just want you with all our heart, with conviction. Jesus, I just want you, my Lord. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, my Lord. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Tunay nga po, Panginoon. And even if we search, even if I search all the world, I could never find a love like yours. There's no greater. Oh, there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search, even if I search all the world, I would never find a love like yours. Yes, Yes, God, ikaw lamang po ang aming nais. All the days of our life, ikaw po ang aming nais. Pakilala ka lang po sa mahal namin, Panginoon. Dahil sa lamang po, nararapat na pagsamba, pagkakila, pagkilala, paggalang, Panginoon, pagmamahal. Tanging sa iyo, aming Diyos. Pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ako po na po mag-isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.